Mga kapatid, alam daw ni VP Sara kung paano maa-achieve yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Pero ayaw niya daw ibahagi yan dahil ayaw niyang tulungan ang Marcos administration, mga kapatid. Ay nako, dun pa lang mga tol, gusto ko na agad magbigay ng komento Pero panoorin natin para syempre kayo rin mismo mapanood ninyo itong kanyang interview. At pwede rin kayong makapagbigay syempre ng inyong reaksyon, ng inyong commentary about dito sa ating Vice Presidente na tila ba walang pag-ibig, walang pagmamahal sa ating mga mamamayang Pilipino at ang kanyang inuuna, mga kapatid, is yung usaping politika, awayan sa politika, mga kapatid, no? Bakit ko nasabi yan? Kasi ang iniisip niya, mga kapatid, is yung away nila ni Marcos. Instead na isipin niya, teka, total alam ko naman yung paraan, bakit hindi na lang ako tumulong sa pamahalaan para mapakinabangan to ng maraming Pilipino, di ba? So sabi rito sa report, mga kapatid, mula rito sa UNTV News, may nakikitang paraan, nakasulat may nakikitang paraan si Vice President Sara Duterte kung paano isasakatuparan ang 20 pesos kilo ng bigas. Gayunman, tumanggi itong ibahagi kung paano matutupad ang pangakong ito ng pamahalaan. Sabing ganon, mga tol. Well, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ulitin ko, mga kapatid, itong reaction natin ay hindi pag-atake sa kahit na sino mang individual. Wala tayong inaataking personalidad. Ang inaatake natin, mga kapatid, is yung paniniwala, yung mga sistema, at yung mga bagay na hindi naman dapat ginagawa pero ginagawa nila, mga tol, no? Kasi mga lingkod bayan to, inihalal natin, mga kapatid, para paglingkuran ng mga mamamayang Pilipino. Pero kung ang uunahin nila is yung bawian sa isa't isa, yung awayan nila, sino ang nadadamay, sino ang napeperwisyo? Syempre yung mga mamamayang Pilipino. Panoorin natin to, mga tol, at bigyan natin to ng opinion at reaction. Imposible talaga ang 20 pesos na bigas. Pero pwede siya, hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Ayoko tulungan si BBM. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayoko tulungan. Hindi mo alam, mga kapatid, kung alam niya ba talaga o alam-alaman. Kasi sabi niya, imposible talaga 20 pesos na bigas, pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayokong tulungan si BBM. Diba? Di lumabas din, mga kapatid, sa kanya mismong bibig na kay BBM siya nakafocus. Pwede daw Sabi niya imposible, pero pwede. Kaya nga sabi rito sa report, paraan upang ma-achieve, upang ma-achieve ang 20 pesos kilo ng bigas. Kasi siya mismo may sabi, mga kapatid, sa mga nakaraang interview niya, yung 20 pesos na bigas daw na ibinebenta ng gobyerno, pangkain lang ng baboy. Ibig sabihin, hindi ganun yung quality. Low class, low quality, yung talagang alam mo yun, sa sobrang low class, pangkain na lang daw ng baboy. Yung sabi niya, di ba? Sa kanya mismo nang galing yun. Ewan ko na lang kung paano pa ito ipagtatanggol ng mga DDS at kung magagalit pa kayo rito sa opinion ko. Pero kung sa tingin yung tama pa rin siya, may tama na rin kayo Isaan nyo, mga kapatid, ikalawang pangulo, di ba? Kapag ang iniisip mo is yung ayaw kong tulungan yan, kaaway ko yan di ba? Pero mga tol, ang namomblema kasi rito, mga kapatid, yung mga mamamayang Pilipino, sila yung nadadamay dahil sa awayan nila. Bakit hindi mo na nila isantabi yung away nila? Kung gusto niya lahat ng credit sa kanya na, di ba? Ituro niya na lang sa pamahalaan, ganito gagawin para ma-achieve yung plano nyo. Ganito gagawin. Tapos si pamilya niya, total mahilig naman siya mag-press conference. Di ba? Sinong Pilipinong hindi makakaalam na idea niya lahat yun? Ang problema, ayaw niya daw tulungan si BBM. Para ma-achieve yung 20 pesos na kilo ng bigas. So anong mangyayari, mga tol? Sino ang mawawalan? Si BBM ba? Hindi, may pambili ng mga mamahaling bigas yun. Ang mawawalan dyan, mga tol, yung mga Pilipinong umaasa na sana balang araw meron silang mabibiling murang presyo ng bigas. Meron naman pala tayong nanunungkulan sa pamahalaan, mga tol, na nakakaalam kung paano i-achieve yan Meron naman pala di ba? Pero ang sabi niya, ayaw kong tulungan si BBM. Hindi yung BBM ang ayaw mong tulungan Ang ayaw mong tulungan yung mga mahihirap na Pilipino. Di ba?
mga mahihirap na Pilipino na bumoto sa inyo. Tapos nag-aaway-away kayo dyan. Si BBM, eto si Sara, di ba? Nag-aaway-away sila. Sinong napeperwisyo? Yung mga mamamayang Pilipino na bumoto sa kanila at umaasa na gagawin nila yung kanilang tungkulin para paglikuran ng mga mamamayang Pilipino. Tuloy natin. Posible ngunit ayaw tulungan. Ito ang ibinahagi ni Vice President Sara Duterte Pero duda akong alam niya rin. Duda akong alam niya rin mga tol eh. Palagay ko payabang niya lang din yan sa media. Pero at the same time, dun sa payabang niya, nilaglag niya lang din ulit yung sarili niya. Mga tol. Diba? Paano tayo magtitiwala sa isang politiko, sa isang namamahala, mga kapatid, kung ang kanyang prioridad is gantihan o pahirapan yung kanyang kalaban sa politika instead na kumilos para matulungan yung mga mamamayang Pilipino? Diba? ugnay ng kung papaano maisa sa katuparan ang 20 pesos kada kilo ng bigas. Ayon sa pangalawang Pangulo, matapos ang eleksyon noong taong 2022, ay kanyang kinwestiyon ang pangakong ito ng administrasyon. Ayon kay VP Sara, may mga nadiskubre siyang paraan kung paano ipatutupad ang murang bigas program. May mga nadiskubring paraan pero ayaw ibahagi sa kapakanan ng kanyang kapakanan ng kanyang personal interest. Ayaw niyang ibahagi dahil sa kanyang personal na grudge o personal na galit sa Pangulo, mga tol. Bahala ang mga Pilipino, magutom kayo hanggat presidente si BBM, hindi ko siya tutulungan. Damay-damay kayo dyan. Diba? Ganun mga tol ang lumalabas eh. Ito ay pagkatapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Narinig niya mismo yung hinaing ng mga mamamayang Pilipino tungkol sa hirap ng buhay at mahal na mga bilihin. Alam niya naman pala kung anong paraan, bakit ayaw niyang ibahagi. Diba? Total mahilig naman siya magpa-presscon tulad nung sinabi ko nga kanina. Di lahat ng credit sa kanya. Siya rin makikinabang niya sa susunod na eleksyon. Ako ang nakagawa para maging 20 pesos ang bigas. Diba? Yung presidente ninyo, hindi nagawa yan. Ako ang nakagawa niyan. Di siya iboboto ng mga Pilipino. Ang problema mga kapatid, mas inuuna niya pa yung galit niya sa kaaway niya sa politika kaysa ang pakinabangan ng mga Pilipino to eh. Pagtatanggol pa rin ng mga DDS yan, bahala kayo sa buhay ninyo. Mamayan, tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Balikan natin ulit Katapos ng personal niyang pagbisita sa Cebu at marinig ang hinaing ng mga mamamayan tungkol sa hirap ng buhay, partikular na sa pagkain at bigas. Narinig niya na eh. Nung pumunta ako sa Cebu sa meron yan silang August na event ang Cebu eh. And sa haba nung parada. Self-destruction yung ginagawa ni VP no? Dapat di na lang siya nagsasalita pag di niya na pag-iisipan yung sinasabi niya eh. Na kinakamusta ko yung mga tao. 3 beses nagsabi sa akin, Inday Sara, nagalisod mi sa pagkaon, nagalisod mi sa bugas. Nahihirapan kami sa bigas. Mismo nagsabi sa kanya, mga tao Inday Sara, nahihirapan kami sa pagkain, nahihirapan kami sa bigas. Mismo lumapit na sa kanya. Tapos, ayon pa kay VP Duterte, agad siyang nagtanong sa isang negosyante ng bigas tungkol sa nasabing pangako. Tinanong ko yung isang businessman ng bigas. Sabi ko, kakayanin ba talaga ito o nagsinungaling siya? Noong sinasabi niya itong pangako na ito, ang sabi sa akin ng businessman, nagsinungaling siya. Hindi talaga nila kaya gawin yan. Hindi sila marunong paano gawin yan. Agad namang bumwelta ang okay, sinabi niya. So nagsinungaling daw si BBM nung sinabi ni BBM na pangarap niyang ibaba o pangarap niya o gusto niyang ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Nagsinungaling daw sa BBM noon, sabing gano'n, kasi hindi daw talaga kaya. Yun ang sabi O di tuloy natin. Malacanang sa naging pahayag na ito ng Vice Presidente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, makasarili ang naging tugon ni VP Duterte. Yun nga eh. Sa pag-amin niya pong ito, na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman, kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili
Tama eh. Yun nga rin yung unang-una kong pumasok sa isip ko nung narinig ko, makasarili ka pag ganun. Alam mo anong paraan eh. Binabatikos mo yung gobyerno dahil sa palpak. Part ka pa rin naman ng government, VP ka eh. Diba? Binabanatan niya, binabatikos niya na hindi kayang isustain ng 20 pesos na bigas, pagkain lang ng baboy yan, ganyan-ganyan. Pero sabi niya mismo, sa kanya rin mismo nanggaling, alam niya kung paano maa-achieve. Pero ayaw niya daw ibahagi. O di personal interest lang yun, makasariling interest yun. Sinong apektado? Paano yung mga lumapit sa kanya? Na VP Sara, nahihirapan na kami sa pagkain. Nahihirapan na kami sa presyo ng bigas. Anong sasagot niya? Alam ko kung paano masusolusyonan lahat yan. Pero pasensya na kayo, hindi ko ituturo ah. My goodness. Giit pa ng Malacanang na ang paglilingkod sa bayan ay hindi dapat ginagawang personalan o parang laro lamang. Tama. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Mga tol, etong reaksyon na to hindi to pag-atake pero self-destruction yan ang ibig ko sabihin. Sa kanya mismo nang galing yung mga ibabati ko sa kanya ng mga mamamayang Pilipino kasi alam naman pala niya at VP ka, Vice President ka, Vice Presidente. Sa lahat ng tao, ikaw ang may kakayanan para gawin yung mga bagay na yan dahil pangalawang pangulo ka eh. May boses ka eh, may kapangyarihan ka sa gobyerno eh. Kahit sabihin mong kaaway mo yan, di ba? Ipagsigawan mo lang sa press conference, alam ko kung anong dapat gawin pero ayaw akong pagbigyan ng pamahalaan para makatulong. O di magagalit yung mga tao sa pamahalaan pag sinabi mong ayaw kang pagbigyan para makatulong. Pero ikaw na mismo nagsabi na ayaw mo talagang tumulong. O, ngayon masasabi nyo bang eto'y galit lang sa VP? Hindi ako galit sa kanya. Pero hindi ko nagustuhan na alam naman pala niya kung paano matutulungan ng mga mamamayang Pilipino pero ayaw niyang gawin. Alam mo yun? Doon tayo naiinis mga tol. Hindi sa kanya ha, hindi personally sa kanya. Hindi sa Duterte siya, hindi kay VP Sara tayo naiinis. Kundi doon sa sinabi niya. Alam niya kung paano maa-achieve kung alam niya talaga. Pero sinabi niya, alam niya kung paano niya maa-achieve pero ayaw niyang tulungan si BBM. O anong nangyari? Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente. Sa ngayon ay ipinagpaliban muna ng Department of Agriculture ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas dahil sa total ayuda ban na ipinatutupad ng Commission on Elections hanggang sa mismong araw ng eleksyon, May 12. Plano itong ituloy ng DA sa Martes, May 13, isang araw pagkatapos ng 2025 midterm elections. Jed Neresina. O ngayon mga kapatid, sige kung ayaw kayong tulungan ng VP, total alam niya naman kung anong gagawin pero ayaw kayong tulungan, wag na kayong mag-alala, sa kanya rin naman babalik lahat yan. Yun lang ang masasabi ko. Ako kung pagkakalooban lang talaga ako ng pagkakataon mga tol at ako kung sakasakaling alam ko kung paano makakatulong sa taong bayan kahit kaaway ko yung may kaaway ako sa politika at siya ang nasa kapangyarihan, hindi ko ipagdadamot yung nalalaman ko. Bakit? Kasi kaya nga ako nasa pwesto inihalal ako, pinagkatiwalaan ako ng mga tao. Ibinoto nila ako 13 million o 31 million. Diba 31 million ang naniniwala. O higit pa, sabihin na lahat natin, ang daming naniwala, ang daming umasa na may magagawa ka, matutulong ka. At ngayon, sinabi mo na mismo sa media, sa bibig mo lumabas, alam mo kung paano maa-achieve yan pero hindi niya i-share kasi ayaw niyang tulungan si BBB. Anong klaseng mentalidad yan? Diba? Ay naku po, kung pagtatanggol nyo pa rin at sasabihin ninyong personal na galit yan, maling-mali kayo mga tol. O ipagtatanggol nyo pa rin, sasabihin ninyo, hindi, anti-Duterte. Anong anti-Duterte? Di ba anti-mamamayan yung sinasabi niya? Di ba? Anti-mamamayan. Nahihirapan yung mga Pilipino, lumapit sa kanya, problema sila sa mahal ng pagkain, sa mahal ng bilihin. Alam niya man pala niya solusyon pero ayaw niyang tumulong dahil galit siya kay BBM. Anong klaseng mentalidad yun, di ba? Anyway mga kapatid, bilang mga Pilipino, anong masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.